Oh, akala nyo champurado to, no? Nagkakamali kayo. Bagoong to. Tsareng. Yung bagoong pala na lulutuin ko today is daladala ko pa yan galing ng Negros sa amin. So ngayon ko lang siya niluto. Bumili nga lang ako ng taba ng baboy at papamantikain ko lang siya ng malala. Dahil itong mantika ng baboy, ito rin yung gagamitin natin ng panggisa. At na-toasted na nga yung ating taba ng baboy. So magigisa na tayo dito. Gumamit nga ako dito ng 2 ulo ng bawang. Mas maraming bawang, mas masarap sa bagoong. Alam niyo yan. At syempre sibuyas na 2 malalaki din. Gigisahin ko lang to ng maigi hanggang sa mag-translucent na yung ating bawang at sibuyas. Nang umangat na ngayong kaluluwa ng ating bawang at sibuyas, maglalagay naman tayo dito ng kamatis. Bali, 4 na perasong malalaking kamatis pala yung nilagay ko dito. At syempre, hahaluin lang natin to ng malala. At hahayaan ko lang siyang kumulo sa mahinang apoy hanggang sa lumabas yung kaluluwa ng kamatis. Yes. At dahil nangangamatis na nga, ilalagay ko naman dito yung karneng binili ko rin kanina kasama nung taba. At sa puntong ito, magsisimula na tayo maglagay ng ating mga panglasa. Naglagay lang ako dito ng MSG, paminta at asin. Ipapakita ko pala sa inyo kung ano yung itsura ng bagoong sa amin. Ang tawag dyan is ginamos. Ganyan po yung bagoong sa amin. Nang lumambot na nga yung karne, maglalagay naman ako dito ng kamyas. Kamyas na pinitas ko sa aming kapitbahay nung wala silang kamalay-malay. Charing lamang, siyempre nagpaalam naman ako. Pagkatapos ko nga siyang mahalo ng malala, hahayaan ko lang siyang kumulo ng bonggang-bongga hanggang sa maluto yung kamyas. Nang maluto na nga yung kamyas, ayan, maglalagay na tayo ng bagoong or ginamos. Kaya ganyan po yung itsura ng bagoong sa amin kasi binabayo po yan. Sana all binabayo. Parang gusto ko na lang maging bagoong tuloy para mabayo naman. Actually, yung bagoong na yan, kahit hindi mo siya lutuin, lagyan mo lang siya ng kalamansi at sili, mauulam mo na siya. Maraming salamat pala kay Emma Joy Babak. Maraming salamat sa bigay mong bagoong sa akin. Sa uulitin. Ito lang yung mahirap dito. Kailangan mo siyang haluin ng bonggang-bongga para maghiwa-hiwalay siya. Kasi nga, dikit-dikit to yung bagoong na to. Nang mahalo ko na nga siya ng malala, naglagay na ako dito ng 2 kutsaritang paprika at sundan ko na rin ng suka. Suka para hindi mapanis kagad yung ating bagoong. At syempre, pang madagdag lasa din yung suka. At syempre, hahaluin mo rin siya ulit. Dapat alalay sa paghalo dahil mabilis siyang masunog. At sa pagkakataong ito, naglagay nga pala ako dito ng 1/4 na asukal na pula. Yes, 1/4. Kasi nga, ang dami ko pala nalutong bagoong. Diyos ko, parang 1 kilo ata to. At dahil nag-dry nga siya, nag-add pa ako dito ng 1 boteng mantika. Mas masarap yung nalulunod siya sa mantika. Naglagay na rin pala ako dito ng siling haba at siling pula. Hindi ko rin na-record dahil nakalimutan kong pindutin. Ano ba naman yan? At sa puntong ito, luto na yung ating bagoong or ginamos. Pero ba't ganito yung itsura niya? Nagmukha siyang champurado or nagmukha naman siyang biko. Ay, nako. So, ganun pa man, sa lasa na lang magkakaalaman. Sayang nga lang at hindi tagmangga ngayon. Masarap pa naman to sa mangga. Oh, nanggalaway ka, no? So, paano? Tara, bayuhin mo ko kagaya ng pagbayo mo sa bagoong na to. Tiyareng, tara, kain tayo.